Mula sa pagsisimula ng pagdiriwang, nakiisa ang mga mamamayang Mindoreño sa isinagawang Linis Bayan, Linis Barangay at Linis Eskwelahan noong Nobyembre 12. Maging ang mga empleyado sa Kapitolyo sa kabila ng pag-ulan ay nanguna rin sa paglilinis ng kani-kanilang tanggapan. Sa Memorandum bilang 48 Series of 2012, iniatas ni Governor Boy Umali na kinakailangang sabay-sabay na maglinis ang lahat ng mga mamamayang Mindoreño sa buong lalawigan bilang hudyat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan. Lahat tayo, mapapansin nyo, may mga dalang mga walis, may mga dalang mga panglinis at maglilinis tayo ngayon. Buong lalawigan maglilinis. Lahat sa kanya-kanya, pati mga bayan-bayan, sa kanilang mga mayor, sa kanilang mga empleyado. Uumpisahan natin ang paglilinis ng ating paligid, ang lalawigan. Nang sa ganun ay talagang maging halimbawa ito at maumpisahan natin, maging aware ng mga tao na kailangan nating linisin ang ating kapaligiran. Sa naturang gawain, habang sabay-sabay na nagsahimpapawid ang lahat ng radio station at cable TV station ng KPSM Teleradyo na tumalakay sa kahalagahan ng paglilinis at pangangalaga ng kapaligiran, naging kaaya-aya naman, masigla at masaya ang pagsasakatuparan ng iba't ibang mga gawain kaugnay ng pagdiriwang ng ika-62 taong anibersaryo ng lalawigan. Samantalang matutulungan na ngayon ang pamahalaang panlalawigan na mapataas ang presyo ng mga likhang produkto mula sa iba't ibang bayan ng taga-lalawigan sa pamamagitan ng pagbibihis dito upang mapaganda ang packaging at labeling ng mga produkto sa binuksan ng Provincial Toll Packaging Center at may bonus pang libreng pangkabuhayang pagsasanay. Narito ang report. Formal lang binuksan sa mga maliliit na negosyante ang Toll Packaging and Innovation Center upang maiangat pa ang kalidad ng mga gawang produkto sa lalawigan. Layunin ni Governor Boy Umali na palaguin at tulungang higit na mapaunlad ang mga maliliit na negosyong nag-uusbungan sa lalawigan. Sa pagbabasbas ni Father Jim Ruga, pinasinayaan ang naturang center at ang mga makabagong pasilidad na magbibihis sa mga produkto. Mayroong 4 na makabagong makina ang magseserbisyo sa mga negosyante, kabilang ang vacuum packaging and band sealer para sa liquid at solid products. Makatutulong din ang mga makina sa label design, product package compatibility, shelf life testing at iba pang kailangan para sa pagpapaunlad ng maliliit na negosyo. Ayon kay TLDC Manager Avelin Tijada, katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang Department of Trade and Industry at Department of Science and Technology sa pagkakaroon ng mga makabagong makina. Nakalaan din anyang magbigay ng libreng training at seminars ang TLDC sa mga interesadong matutong magnegosyo. Noong Nobyembre 13, matapos ang pasinaya rito, nagkaloob na nga sila ng libreng pagsasanay sa mga aspetong pangkabuhayan, kabilang ang paggawa ng trendy balloon, decorative candles at mga pabango. Dito, mahigit 40 kababaihan mula sa iba't ibang bayan ang nakinabang at natuto na inaasahan ng pamahalaang panlalawigan na makapagsisimula na ng kanilang maliit na negosyo. Ang Livelihood Trade Fair at pagbubukas ng Toll Packaging and Innovation Center ay magkatuwang na itinataguyod ng TLDC at Provincial Agriculture's Office sa pakikipagtulungan ng DOST at DTI. Kayumangging kaligatan ang tawag ng mga maraming Pilipino sa gandang Filipina. Ang gandang Filipina daw kasi habang tinititigan mo lalong gumaganda. At tila marami nito sa Oriental Mindoro, partikular sa bayan ng Socorro. Dahil ngayong taon, muli isang dalaga na naman mula sa bayan ng Socorro ang kinoronahan bilang Miss Oriental Mindoro 2012. Nagbabalita si Beverly Aguila. Mula sa 15 nagagandahang dalaga mula sa iba't ibang panig ng lalawigan, kinoronahan bilang Miss Oriental Mindoro 2012 si Maria Mirasal P. Olarte ng Socorro. Nanguna si Olarte sa taunang patimpalak na isa sa mga pangunahing gawain sa pagdiriwang ng 62nd founding anniversary ng Oriental Mindoro noong ika-14 ng Nobyembre sa Alfonso Umali Senior Gymnasium sa lungsod ng Calapan. Tumanggap ang dalaga ng 50,000 peso cash prize, gayon din ang mga titulo bilang Miss Photogenic, Best in Long Gown, at First Runner-Up Best in Mindoreña Attire. Nakuha naman ni Erica Colleen Manibo ng Victoria ang mga titulo bilang Miss Tourism 2012, 30,000 peso cash prize, Miss Popularity, at Second Runner-Up Best in Long Gown.
Miss Mahalta 2012 naman si Christialine Nalas ng Pinamalayan at may cash prize na 20,000 pesos. Siya rin ang nakakuha ng awards na Best in Swimsuit, Miss Brightest Smile at First Runner-Up Best in Long Gown. Napili naman bilang First Runner-Up sa Patimpalak si Miss Bansud ni Candra de Castro na kinilala rin bilang Miss Congeniality. Sinundan siya ni Miss Calapan City Cristia K. Nable bilang second runner-up at nakakuha rin ng award ng Best in Mindoreña Attire at sponsor award na Miss Samsung. Samantala si Miss Paula Riz Celeste Cleofe ang nakakuha ng Best in Talent. Si Miss Mansalay Ronaline C. Nicolas naman ang napili bilang Miss Tourism Infrastructure and Enterprise Zones Authority o Miss TIAZA, First Runner-Up Best in Talent at Miss Daisy Premium Papaya Soap. Si Danica Goodwin ng Puerto Galera ang second runner-up Best in Mindoreña Attire. Nakuha naman ni Miss Nauhan Sheila Marigasco ang Miss Neo Calapan at second runner-up Best in Talent. Ang gawain ay pinangasiwaan ng Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated sa pangunguna ni Momsi President Hias Govinda Ramos Dolor. Sa kanyang talumpati taus-pusong pasasalamat ang kanyang paabot sa lahat ng mga ahensya, tanggapan, establisyamento, mga opisyal at lahat ng mga individual na tumulong upang matagumpay na maisakatuparan ang nabanggit na patimpalak. Aniya pa para sa kanya ang pagiging Pangulo ng Momsi at ang pangunguna sa pangangasiwa ng gawain ay isang pangarap na natupad para sa kanya. To our guests, sponsors, to our judges, our friends, ladies and gentlemen, good evening. I call this night Hiraya Manawari. Dream come true. Hiraya Manawari means dream come true. Because this night is a dream come true for me. And I wondered, how would it feel to be responsible for all these lovely ladies? And now, I can't believe that I'm standing here in front of you in my final year as the president of the Ministry of Mindoro. Hinikayat naman ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. ang lahat ng mga mamamayan na ipagpatuloy ang pagkakaisa sa pagsusulong ng kaunlaran at kasaganaan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Taon-taon, yung Miss Oriental Mindoro continues to amaze. Taon-taon, nagle-level up. Kaya ang katagal last year. Tapos ngayon taon pa rin, mas maganda pa. So I'd like to congratulate the people behind this Miss Oriental Mindoro. Headed by, of course, the one and only, ang ating Vice Governor, si Hias. At sa lahat ng kanyang mga kasama, lahat ng organizer, sa inyo po, sa mga mayor, sa mga board members natin, the Vice Governor, alam niyo, sa inyo po lahat, hindi natin nagawa ito kung hindi tayo united. Alam mo, first time, ganito kayo united yung Oriental Mindoro. Kaya first time din na ganito yung tinatamasan natin tagumpay. Hindi lang dito sa Oriental Mindoro, marapal sa lahat sa buong Pilipinas. Kabilang naman sa mga nakiisa sa gawain ng mga opisyal ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor at ang mga bukal ng Sangguniang Panlalawigan. Dumalo rin sa gawain ng mga punong bayan at iba pang mga opisyal ng mga lokal na pamahalan sa lalawigan at iba pang mga individual. Nagbigay naman ng special song numbers ang kabilang sa mga hurado ng Patimpalak na sina dating Binibining Pilipinas World at ngayon Pateros Councilor Daisy Reyes, Audrey Zubiri na may bahay ni dating Senador Miguel Zubiri, kasama ni Ginang Zubiri na umawit ang kilalang songwriter na si Lito Camo.
organisasyon ng 2012 Search for Miss Oriental Mindoro ay nasa ilalim ng direksyon ni Ronald King. Sa pagbabalik ng KPSM, muling inabangan at sinadyang panoorin ng mamamayang Mindoreño ang pinakaabangan at nangunguna sa pinakatampok sa pagdiriwang ng ika-62 taong anibersaryo ng Oriental Mindoro, ang Pandanggitab Oriental Mindoro, kung saan nagpaligsahan ang mga kalahok sa mga waring nagsasayaw na mga ilaw sa dilim. Kakibat ang pag-asang mapapansin at maiiba ang dating ng kanilang inihandang palabas. Tinanghal na kampyon ng Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School sa street dancing competition ng Pandanggitab Oriental Mindoro, The Festival of Lights, noong Nobyembre 14 na isa sa mga tampok na gawain sa selebrasyon ng 62nd founding anniversary ng lalawigan. ₱100,000 cash prize at tropeyo ang tinanggap ng nabanggit na paaralan. First runner-up at 75,000 pesos naman ang nakuha ng Municipality of Bansud na kinatawa ng Pag-asa National High School. Second runner-up at 60,000 pesos ang napanalunan ng Minskat Calapan City Campus. Third runner-up at 55,000 pesos ang premyo ng Municipality of San Teodoro na kinatawa ng Northern Mindoro Academy at Children of Mary. Fourth runner-up at 40,000 pesos ang iniuwi naman ng Teatro Kamao. At fifth runner-up at 30,000 pesos ang napagwagian ng Municipality of Nauhan na kinatawa ng Nauhan Municipal High School, AGMA at mga kawani ng pamahalaang bayan. Nagsimula ang paligsahan sa plaza ng lungsod ng Calapan. Muling nagningning at namangha ang lahat sa makukulay na ilaw dagitab at indayog ng kalahok na mananayaw sa kahabaan ng pangunahing kalsada sa lungsod ng Calapan para sa street dancing at sa oval ng Lemnahis para sa in-place dancing. Sa pambungad na programa, nagagalak na ipinabatid sa lahat ni Vice Gobernador Yomerlito Dolor na nakapagpasa na ng ordinansa ang Sangguniang Panlalawigan na nagdedeklara sa Pandanggitab bilang opisyal na festival ng lalawigan at gaganapin na ito tuwing ika-3 Sabado ng Pebrero taon-taon. Aniya pa'y ang naturang festival ang magsisilbing paunang aktibidad para sa mga programang panturismo pagsapit ng summer season. Ayon naman kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr., ang matagumpay na pagdaraos ng mga ganitong programa aniya ay pagpapakita ng pagkakaisa ng ehekutibo at ng lehislatibong sangay ng pamahalaang panlalawigan at ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan. Ito ang tunay na kailangan natin. Alam nyo, itong ilaw, ito ang pag-asa natin. Ang simbolo ito, pag-asa. Kaya pag may ilaw, sigurado may pag-asa tayo. Kaya sa inyong lahat, ipagpatuloy natin ang pagkakaisa nito. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap natin. Ipagpatuloy natin itong ating pakisasamuha sa bawat isa. Magtulungan tayo. Mag-umpisa sa baba hanggang taas. Magtulong-tulong tayo. Huwag natin kalilimutan. At nakakatiyak ako, hindi po tayo magkakamali. Titiyakin ko sa inyo, pag-asenso po ang tunay na ibig sabihin nito. Kaya sa inyo lahat, sa lahat ng sumali, congratulations in advance sapagkat ngayon ko nakita yung level up na tinatawag. Ito na po, napakaganda. Pinangangasiwaan ng Provincial Tourism Office, hinalaw mula sa mga salitang Pandango at Dagitab, ang Pandanggitab Oriental Mindoro na nagpapakita ng kahalagahan ng ilaw na daladala ng mga may bahay habang inihahatid ang kanilang asawang patungo sa karagatan upang mamalakaya. Ang Pandanggitab Oriental Mindoro o Festival of Lights ay patuloy na itinataguyod ng pamahalaang panlalawigan upang maipamalas ang mayamang kultura ng lalawigan at makahikayat ng maraming turista para sa dagdag kabuhayan ng mga Mindoreño.
Nakatanaw ng pag-asa ang maliliit na mamumunan sa lalawigan para sa kanilang mga likhang produkto. Nang formal na buksan sa publiko ang Provincial Livelihood Trade Fair, kasunod ang formal ding pagbubukas ng Toll Packaging Center at ang pagbibigay ng pagsasanay pangkabuhayan sa mga nagnanais maarmasan ng kaalaman sa pagsisimula ng isang negosyo. Narito ang report. Muling itinampok ang yaman ng lalawigan, ang galing at pagkamalikhain ng mga Mindoreño sa mga itinayong booth sa Kapitolyo. Naiangat ang pagkakakilanlan ng mga produktong gawa at likha ng mga Mindoreño sa kanilang bayan matapos formal na buksan sa publiko ang Livelihood Trade Fair na pinangunahan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at Vice Gobernador Bons Dolor kasama sina Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig at TLDC Manager Avelin Tejada noong Nobyembre 13 na tumagal hanggang Nobyembre 15. Bago umikot sa mga booth, ipinagkaloob ng Department of Science and Technology sa pangungunan ni Regional Director Josefina Abilay at Provincial Director Jess Pine ang mahigit kalahating milyon suportang pinansyal sa mga natukoy na small and medium enterprise upang higit pang mapalago ang kanilang mga nasimulang negosyo. Sa ginawang pag-ikot ni Governor Umali sa lahat ng booth, napatunayan na marami na palang produktong agrikultural na maaaring maipagmalaki ng lalawigan at may potensyal na maidevelop upang maging pang-export quality. Maliban sa mga agricultural products, dumami na rin ang mga sariling gawang delicacy sa iba't ibang bayan, mga organikong bigas, mga preserved foods, mga end products at native products at mga pabango na bunga na ng mga pagsasanay na ipinagkaloob ng TLDC sa ating mga kababayan. Ayon kay TLDC Manager Tejada, ang mga produkto na i-display sa mga booth ay halos ang bagong bukas na Oriental Mindoro Toll Packaging and Innovation Center ang nag-package at nag-label na nito.